Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Mga kapatid, may bad news ako. Ayan, naputulan ako ng timing belt. Nang naputo siya, ito nangyayari sa akin. Tatlong rocker arm ang nasira, ang naputol. Yan, isa, dalawa, tatlo. Ayan. Yang gagawin natin, kalisin natin tong head, tsaka alisin natin yung yung kanyang carb. Check natin kung nadamay yung yung mga piston, kung walang nasira. Pwede naman ito namang ibabaw lang gagawin, walang problema sa mga piston. Kaya lang talaga napagdesisyon na namin na diretso na to na general overhaul, kasi mababa na rin naman yung niya, yung kanyang mga compression in each cylinder. Nag-average na ng mga 144 di kagaya ng dati nung nabili namin to, nasa mga average na 151 ang compression niya. Subject na rin naman for general overhaul itong ating makina. Ayan, gawin natin, tanggalin natin tong mga vacuum lines, tanggalin natin yung carb tsaka intake manifold. Then ito na itong ating head. Tapos sa pagkakalas nga pala, pag mangyayari, sinashare ko sa inyo to, mangyayari sa inyo to, hindi naiwasan, ay ingatan nyo yung bimetal vacuum switch. Yan, napakamahal ng bimetal vacuum switch. Yung ang dilaw napakamahal tapos di naman gumagana. Yan, sabihin ko kay Uncle Jim, ingatan to. Tsaka yung isang bimetal vacuum switch na nandito, ito, ingatan siya pag habang kinakalas tsaka kinakabit. Ayan, kaya ayan, tanggalin natin tong ating carb. Ayan mga kapatid, yung number 2 daw malakas. Kaya malakas na rin ang kalog. Number 2. Tapos ito daw yung bore nito. Ito portion. May na. Ayan, masasalat mo sa dalilan. Very obvious. Ano po? Yung na? Liner, yung line. Ano na yung liner niya? Ayan. Pag dito ka pumusisyon, makita mo very obvious yung kailangan mo siya. Ayan, very obvious. Ay, ayan pili niya, ang guhit Ito, malalagay gitna. Ayan salat na salat ko Ito makinis ito Lalabas na langis niya. Ayan, kaya pala laging maitim ang spark plug ko. Tanggal ako mga bago ito kalog. Ito lang ang may kalog na, Uncle. may kalog iba, pero ito yung ito malalala. May kalog pa rin. Number 2 ang malala. Ayan. Yung 1 wala. Halos ganito, pares ng 1 and 4. Yung yan, mag-focus ng pag malala pa, tik 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 tik. Ito, pinapakinggan ba? Pinapakinggan ba? Okay. Hindi gano'ng marinig. Kahit po, Tama. pag lumala pa yung lumuwag, pagkanda, tuk tuk tuk, ang mapapagkakamala mo, barbula. Pero doon na sa piston, tuk 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 tuk. Okay. Ayan. Pala mga water passages barato tsaka to barato siya. Patanot nagalan ni Uncle Jim yung makina. Binaba niya ng kahit walang chain block. Ito yung itsura ng ating sa transmission. Ayan siya.
So kailangan palit na rin tayo ng mga pressure plate sa loob ng clutch lining. Pagkabili ko di pa namin napapalitan eh. Yung mga pistons nya, piston ring connecting rod, ayan ah. Ito yung number 4 eh. Yan. Ito naman ang kanyang block. Cylinder head. Ito yung naputol na rocker arms. 3 sa 2. 3. Ito yung kabila nya. Ayan. Tsura nya, grabe. Kailangan malinis muna to para malaman natin kung kailangan na rin ba natin magpalit ng cylinder head. Ito na po mga kapatid yung ating block. Nalinis na niyang kay Jim. Yan. Ito yung ating crankshaft. Nalinis na. Mga piston, connecting rods. Kaya nalinis na natin yung ating head. So dadalhin namin to sa machine shop. Syempre pa-check kung pwede pa tong ipa-rebore ng 0.25. Ito kasi rebore eh. Pero kapag ito ay umabot na ng kailangan i-rebore ng 0.75, ipapaano ko na to back to standard, palitan ko ng liner. Pero kung kaya pa naman sa 0.25 natin. Tapos ayan, check natin yung ating head kung okay pa or kailangan na nating bumili ng ibang cylinder head. And syempre kailangan papacheck natin tong ating crankshaft kung ito ay nasa within specifications pa. Check natin ba maya kailangan na natin magpalit ng isang buong crankshaft. Syempre kailangan kasi yan nasa within tamang specs. Ayan. Idle bearing. Ito rin bearing. Ito yung tensioner. Tensioner and idle bearing. Conrad Jud. Piston rin. Liner. Conrad 500. Oil pump. IC. 12,000. G. Bag guide 680. High tension wire 950.
Robert D450. Steering 800. Nakabili na tayo ng mga ilang parts. Ayan. Tapos meron pa tayong padating na parts, mga galing pa sa Bacoor, Cavite. Pina-order natin sa Tri-Parts. Ayun. Maraming salamat kay Tukayo, kay Tukayo Michael Amor. Siya yung bumili ng parts natin, mga original parts sa Tri-Parts. Ayan, hintayin na lang natin yung ating block tsaka yung ating cylinder head na matapos sa machine shop. And then ito yung nakita kong problema kaya naputol tong ating belt is, kaya siya naputol is dahil ng maring nabasa yung kanyang belt, nababasa siya ng oil. Nakita ko kasi yung mga oil seals ko, tagal na rin yun eh, tagal na rin siya eh, mga ilang years na rin man siya kasabay ng belt, itong belt coat, mga ano to 2 to 3 years itong belt ko na to. Yan, ang ganda-ganda pa nga ng ano, wala namang mga cracks oh. Pero bakit siya naputol? Ang sa tingin ko, nababasa siya ng oil. Kaya medyo ano, yung quality niya humina, kaya naputol. Or talagang yun na lang talaga yung lifespan nitong ano, itong ano na to, belt na to. Anyway, yun nga, okay, walang problema kasi nga yung ating compression is 144 na eh. Ang average compression ng makina ko. Kaya talagang gusto ko na ano siya, ma-general overhaul. Yan, hanggang dito na lang muna po yung ating vlog. Tutuloy na lang po natin itong ating pag-general overhaul sa aking Toyota Corolla 2E. Yan, samahan nyo ako mga kapatid, samahan nyo ako. Ito po si Kuya Marel saying maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.